Mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa dakilang kaligtasan na iyong ipinagkaloob po sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, dahil ang iyong pag-ibig ay dumating po sa amin. Ngayon ay narito po kami sa iyong harapan upang makapakinig po ng iyong banal na salita, upang mas lubos po namin maunawaan ang nayon po sa iyong kalooban. Sa nalalapit po namin sa aming retreat po, Panginoon, ay tulungan niyo po kami at ikaw po ang kumilos para po sa amin. Naway ang aming goal na bilang po, Panginoon, ay matupad sa taon na ito. Tulungan niyo po kami. Hindi po namin makakaya ang lahat ng ito kung wala po ang tulong at gabay po ninyo. Sa iyo lamang po kami lubos na umaasa sa iyong dakilang makapangyarihang kamay at makapangyarihang salita. May mga kapatiran po kami, Panginoon, na hindi po namin kasama ngayon. Kung sila po ay nakakaranas ng mga iba't ibang uri ng mga pagsubok sa kanilang buhay, tulungan niyo nawa sila at bigyan niyo po sila ng agarang kasagutan at makasama po namin sa fellowship na ito. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala, Ama, sa lahat ng oras at panahon na natitira namin dito sa mundong ito. Nakikita na rin po namin ang iyong malapit na po ang iyong pagbabalik. Sa panahon po namin ngayon ay nakikita po namin ang mga huling tanda na iyong binitawang salita. Naway tulungan mo kami na maging matatag ang aming pananampalataya at maging matibay sa harapan ninyo na makatayo kami ng lubusan, na wala po kaming ikakahiya sa iyong harapan. Bagkus po, Panginoon, ay nasa pisikal na pangangatawan po kami ng kasalanan, ngunit nariyan ka upang kami po ay tuwirin sa pamamagitan po ng iyong banal na salita. Tulungan niyo kami sa oras na ito, Ama. Ipaunawa niyo po sa amin ang lahat ng bagay na dapat po namin matutunan at maunawaan sa pamamagitan ng salita po ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating Biblia sa aklat po ng awit, mga awit. Sa aklat po ng mga awit, chapter 66 po. Aklat ng mga awit, chapter 66, verse 16 po. Awit 66, verse 16. So, kung nariyan na, sama-sama po natin itong basahin. Kayo'y magsiparito at inyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. So sa oras na ito po yung pagbulay-bulayin po natin at magkakaroon po tayo ng meditation sa ating sarili kung paano po natin matutunan yung salita po ng Diyos at yung pagpapahayag po ng kanyang dakilang kaligtasan na ipinagkaloob po sa atin. Kaya mahalaga sa isang Kristiyano na matutunan niya kung paano po niya ma-share yung kanyang testimony sa mga kapatiran at sa mga hindi ligtas na mga tao. Kaya kung naalala po ninyo, sa nakaraan nating napag-aralan ay na-share ko po kung paano kahalaga yung testimony ng isang Kristiyano. Kaya ngayon po ay tuturo ko po kung paano mag-share yung isang Kristiyano, yung kanyang testimony. Kasi minsan, ang isang testimony ng isang Kristiyano po ay naliligaw minsan. Minsan napupunta sa kapitbahay, napupunta sa kaibigan. So, kailangan po ay malaman natin kung paano po yung proper ng pagtitestimony ng isang Kristiyano. Dahil mahalaga po ito na dapat ay lumalabas sa bibig ng isang Kristiyano na nandoon pa rin yung salita ng Diyos at naroroon pa rin kung paano kumilos ang Diyos para po sa Kanya. Kaya kung paano niya maunawaan yung kaligtasan, so dapat ito ay may share po natin. Ito po yung may share po natin kung paano tayo naligtas, kung paano po nalinis yung ating mga kasalanan. So lahat ay nagkakaroon po tayo ng spiritual birthday. Di ba po? Nagkakaroon tayo ng spiritual birthday. Yun po yung experience po natin kung paano natin naunawaan yung dakilang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos.
kung paano namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus at nagdanak yung kanyang mahalagang dugo. At kung paano niya nilinis yung ating mga kasalanan, past, present, at future sins. So, ito po ay walang hanggang katubusan. So, ito po, mahalaga ang testimony po ng bawat Kristiyano. So, lalong-lalo na po sa paparating po na summer retreat. Di ba? Sa paparating na summer retreat, so marami po ang mga newcomers o yung mga bisita po natin. Kaya doon po ay makikita at malalaman po nila kung paano po kumikilos yung Holy Spirit sa pamamagitan po ng mga tunay na ligtas, yung mga nakaunawa po ng kaligtasan. Kaya ang isang Kristiyano ay hindi niya malilimutan ang kaligtasan na ginawa ng Diyos sa kanya. Nakakalimutan niyo po ba yung kaligtasan na ibinigay sa inyo ng Diyos? Diba, mayroon pang date, time, na sa testimony natin minsan lumalabas. Pero nakakalimutan natin minsan kung kailan tayo naligtas. Kung paano tayo naligtas. Yun po yung nakakalimutan natin minsan. Kaya dito, sa nabasa natin sa bandang dulo, ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ito yung mahalaga din sa ating buhay Kristiyano. Kung paano magkakaroon ng testimony ang isang Kristiyano sa mga hindi ligtas. At kung paano din mag-share yung isang Kristiyano sa mga baby Christian, sa mga bagong naligtas. Para alam nila at matutunan nila kung paano mag-sharing. Sa una, nahihiya pa po, di ba? Pero kung laging naririnig, ganun lang pala yung testimony. So dapat may experience ko kung paano ako na-save. May experience ko kung paano ko naunawaan yung salita ng Diyos. Para sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng ating kaligtasan, maunawaan niya yung tunay na kaligtasan na ibinigay ng Diyos para po sa Kanya. Dahil minsan, ang mga naririto ay hindi pa totally naunawaan yung tunay na kaligtasan. Minsan, matagal na umaattend, pero hindi niya pa totally lubos na naunawaan yung kaligtasan. Pero dahil sa pagpapahayag po natin ng ating kaligtasan o yung testimony po natin sa bawat isa, so doon niya na-experience at naunawaan kung paano niya natanggap yung kaligtasan na ibinigay po ng Diyos para po sa Kanya. Kaya tayo po ay meron po tayong kanya-kanyang experience pagdating po sa kaligtasan o niligtas po tayo ng Diyos. So dapat po sa pamamagitan ng ating mga labi ay dapat hindi maalis yung salitang Jesucristo. And then hindi maalis yung salitang dugo ni Kristo. Para saan yung dugo ni Kristo? So alam po natin sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo ay nilinis yung ating kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan ay nilinis na po ng Panginoong Jesucristo dahil nagdanak po yung kanyang mahalagang dugo sa atin. Kaya kailangan ay lumalabas po ito sa ating bibig. Kaya tingnan natin sa Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13. Hebreo chapter 13, verse 15. Hebreo chapter 13, verse 15. So, babasahin ko po, sundan niyo lamang. Kaya't sa pamamagitan niya, ay maghandog tayong patuloy ng alay ng pagpupuri sa Diyos. So, sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Kaya sabi dito sa bandang huli, sa makatuwid ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. So lahat tayo ng mga Kristiyano, so dapat ipinahayag natin yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dapat pinagmamalaki natin kung paano natin nakilala ang Panginoong Jesucristo. Kung paano natin nakikilala, so yun po mismo ang pagpapahayag, yung testimony po natin, na dapat ay lumalabas sa ating bibig yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil nakilala natin siya kung bakit namatay po siya sa cross. Nakilala natin siya kung bakit ipinako yung kanyang kamay. Nakilala natin siya kung bakit pinako yung kanyang paa.
Nakilala natin siya kung paano siya binugbog. Nakilala natin siya kung bakit tinusok po yung kanyang tagiliran papunta po dun sa puso. Ganun ang pagkakilala natin sa Diyos. Kaya 2,000 years ago pumarito po ang Panginoong Jesucristo para sa ating mga kasalanan. Kaya nga po, minsan lamang po siya pumarito sa sanlibutan para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya Hebreo chapter 10 verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga kasalanan, ito ay walang pag-aalay para sa kasalanan. Wala nang pag-aalay para sa kasalanan, kundi isang bisis lamang siya na parito sa sanlibutan ito. Isang bisis lamang siya na parito sa sanlibutan ito para tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. Yun yung experience ng isang Kristiyano. Naunawaan niya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Naunawaan niya kung paano siya na-save. Nagmumula sa kanyang puso. Hindi po sa isip, kundi sa kanyang puso po mismo. Dahil ang puso po mismo ang siyang nagpapahayag ng katotohanan dahil inibig niya ang Diyos. Nagmula sa kanyang puso ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lumalabas sa kanyang bibig yung tunay na pagpapala at tunay na biyaya na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sapagkat nagmumula sa puso ang kasaganaan ng salita ng Diyos. Diba? Nagmumula sa puso dapat yung kasaganaan ng salita po ng Diyos. Hindi sa sariling kaisipan, kundi nagmumula sa ating puso. Kaya doon po sa Lucas po, chapter 6, Lucas chapter 6, Lucas chapter 6, verse 45. Lucas chapter 6, verse 45. So, basahin po natin ng sama-sama. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan. Sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Sabi dito, kaya sa fellowship po natin, ay mahalaga po yung pagpapahayag po ng kaligtasan. So una, pangalan, and then kaligtasan, paano ka naligtas, and then yung ating Christian living testimony. Yun po yung mahalaga. Kung paano nabuhay, kung paano tayo nabubuhay na kasama po yung Diyos. At sa pamamagitan po ng kanyang salita. And then kasunod, kapag meron po tayong prayer request, di ba, kapag meron po tayong prayer request, mahalaga po yun. Dahil lahat tayo ay kailangan sama-sama manalangin sa bawat isa. Lalong-lalo na po sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa saved. Di ba? So, sinasama natin doon sa ating testimony na sana ay prayer request ko, yung mga mahal ko sa buhay ay ma-save din. Kasi mahalaga po ito sa isang Kristiyano at matutunan din po ng mga bagong ligtas kung paano po yung paraan ng pagtestimony. Kung paano ipapahayag sa pamamagitan ng bibig at nagmumula sa puso, kung paano ipapahayag ito sa lahat ng mga brothers and sisters. Kaya sabi dito, Lucas chapter 6 verse 45, sa bandang unahan, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. Bandang huli, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Yes, di ba? Minsan nag-aalab yung ating puso kapag simulat ng tayo naligtas. So kailangan ang pag-aalab na nagbumula sa ating puso ay dapat mapanatili po ito sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos. And then sa pamamagitan din po ng fellowship. Kailangan nag-aalab. Diba? Minsan, sa testimony, binibigyan po tayo ng time limit. 3 minutes, 5 minutes. Pero dahil sa kasiglahan at kasiyahan ng ating puso, sobra-sobra. Tama po ba? Sobra-sobra. So, masaya na nakipag-fellowship tayo ng sama-sama sa bawat isa. Kasi doon po mismo ay nagpapahayag po tayo ng kasaganahan sa bawat isa. Bakit? Dahil ang Diyos po mismo ay nakikinig sa ating testimony.
Sino po ba ang nasa ating ngayon? Sa templo na sa ating katawan. 'Di ba? Yung Diyos, yung Holy Spirit, nakikinig din po ito sa atin. Kaya nga po, doon sa Mateo chapter 18, tingnan natin. Mateo chapter 18. So, alam ko po, memorize na rin po natin ito. So, kailangan po natin buksan. Mateo chapter 18, verse 20. Mateo chapter 18, verse 20. So, basahin po natin ang sama-sama. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila. Yes. So, bawat tayo ay nagkakatipon-tipon at nagkakaroon tayo ng fellowship, bawat by cell group, young adult, fathers group. So, nagpapahayag tayo ng ating testimony sa bawat isa. Dahil nagkakaroon tayo ng experience buong linggo sa ating Christian living. Tama po? Nagkakaroon tayo ng experience. Kaya sa pamamagitan ng ating salita, ang Diyos po ay naroon sa gitna natin. Siya ay nakikinig sa gitna natin. Kung meron tayong problema na lumalabas sa ating bibig, so yung Diyos po ay pinapakinggan. Pinapakinggan po ito ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung gaano ka nahihirapan sa iyong Kristiyanong pamumuhay. Kayang-kaya niya po ito pagagaanin. And then, dahil sa prayer din po ng mga kapatiran. Sa prayer ng bawat kapatiran ay nagkakaisa tayo para mapagaan po yung ating buhay Kristiyano. Yung Diyos po ay nakikinig sa ating testimony. At sa pamamagitan ng ating testimony, pinagmamalaki natin ang pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin pinagmamalaki yung ating sarili. Hindi natin pinagmamalaki kung ano yung nagawa natin. Kundi pinagmamalaki natin kung ano ang nagawa ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Tama po? Yes, pinagmamalaki natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Dahil siya lamang po ang nagkaroon tayo ng dakilang kaligtasan dahil sa kanyang pangalan at dahil sa kanyang sakripisyo para po sa atin. Kaya wala po tayong ibang ipagmamalaki. Kundi, ipagmamalaki natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para po sa atin. Kaya kailangan sa testimony po natin, hindi maalis, di ba? Hindi maalis po yung salita na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa testimony natin, doon po mismo, marami rin po nagkakaroon po ng kaligtasan. Dahil sa testimony natin, na-experience natin kung paano kumikilos po yung Diyos para po sa bawat isa po sa atin. Hanggang ngayon, di ba? Nakaka-experience po ba kayo ng pagkilos ng Diyos para po sa atin? Yes, sa pagising natin sa umaga, ay nakikipagtalo ka agad yung laman. Di ba? Nakikipagtalo ka agad yung laman sa higaan. Ayaw kong bumangon. Tama po ba? Nakikipagtalo ka agad yung laman doon sa espiritu. Ngunit, nagtagumpay ka dahil sa iyong panalangin at hangarin na makinig ka ng salita ng Diyos. Dahil buong linggo, hindi tayo magkakasama. Marami tayong nai-encounter na iba't ibang mga salita. And then sa testimony natin, maaari mamaya, lalabas po yung ating experience sa buong linggo. Yun po yung Christian living. Lumalabas sa ating salita. Kaya dun po sa Roma, chapter 10, sa Roma po, chapter 10, Roma chapter 10, verse 9 and 10. Roma chapter 10, verse 9 and 10. So, babasahin ko po. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao ay nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag, kaya't naliligtas. Sa una po, verse 9, sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon. Di ba? So, dapat lumalabas sa bibig natin yung pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa darating po na summer retreat, di ba? So, may experience natin kung bakit
may experience natin kung bakit yung mga kapatiran na dumarating ay nagkakaroon kaagad ng testimony. Paano ka naligtas? And then, pinapahayag nila doon sa mga newcomers kung bakit gaano kahalaga ang kaligtasan na ibinigay ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa pamamagitan nito, ng pagsasalita ng ating bibig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, verse 10, bandang dulo, sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sa pamamagitan po ng ating testimony. Sa pamamagitan po ng ating testimony. Kaya nga po, kaya nga, ang pagpapahayag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay makikilala nila ang tunay na Diyos. Dahil maraming mga tao, mali po yung pagkakilala nila sa Diyos. Namatay ang Panginoong Hesukristo para saan? Ang pagkakaalam nila para sa biyaya ng pisikal na pangangailangan. Ngunit, ating nalaman at nakilala, namatay siya para po sa ating mga kasalanan. Hindi po pang-pisikal na pangangailangan. Kaya maraming mga tao, ganito ang kanilang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya ano po ang nangyayari sa kanila? Lalong-lalo po silang naliligaw. Kaya minsan, di ba po, pumupunta sila sa church, tapos magpupunas-punas ng panyo. Kung saan may sakit, doon po nila ipupunas. Di ba? So, sa pamamagitan nito, ay mali po yung pagpapahayag o yung mali po yung pagkakilala nila sa Diyos. Mali po yung pagkakilala nila sa Diyos. Kaya sa isang Kristiyano ay mahalaga na ipapahayag niya kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa Kanya. So lahat tayo may experience. May experience po ba kayo, bawat isa sa atin, kung paano tayo naligtas? Kung paano namatay ang Panginoong Hesukristo para sa atin? Diba? Lahat tayo may experience, kaya ay nagpapatuloy po tayo sa pakikinig ng Kanyang salita. Dahil gusto natin, mas lubos pa natin makikilala yung Diyos. Mas lubos pa natin maunawaan yung Kanyang dakilang kalooban para po sa atin. Kaya, dahil sa tulong po ng Banal na Espiritu, ay natutunan natin na kung paano magpahayag ng tama, kung paano magtestimony po ng tama. Kasi kung wala po ang gabay at tulong po ng Holy Spirit, so yung labas po ng bibig po natin, sana yumaman, sana gumaling ako sa aking sakit, di ba? So, dapat ay na-experience natin kung paano tayo tinutulungan ng Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit po mismo ang siyang tumutulong at gumagabay po sa atin, sa bawat salita. Dahil ang Holy Spirit po mismo ang nakakilala sa Diyos. Ang Holy Spirit po mismo ang nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Kaya tingnan po natin sa 1 Korinto, chapter 12. 1 Korinto po, chapter 12, verse 3. Unang Korinto, chapter 12, verse 3. Babasahin ko po. Kaya't nais ko maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpahin si Jesus, at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sino po ang nananahan sa atin? Ang banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ang siyang nagpapahayag ng ating testimony. Siya ang nagpapakilala sa mga tao kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Diba? Siya mismo ang nagpapahayag. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating buhay Kristiyano. Kaya walang tao na nagsasalita na sumpain si Kristo. Walang nagsasalita na si Kristo ay hindi Panginoon. Kundi ang banal na Espiritu ang siyang nagpapahayag na si Kristo ay Diyos. Kaya sabi dito, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi sumpain si Jesus. At walang makapagsasabi si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng
Espiritu Santo. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Kaya sa oras na ito, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu na pilit niyang ipapaunawa sa atin kung paano dapat tayo magkaroon ng tamang testimony sa oras na ito. Kaya pinapakita sa atin ng Diyos kung paano yung paraan ng testimony ng bawat isa. Kaya para hindi po tayo maligaw sa ating testimony, minsan nakakalimutan natin yung pangalan, di ba? Sa ating testimony, nakakalimutan natin yung kailan tayo na-save. Di ba? Diretso kaagad sa Christian living. Di ba? Diretso kaagad sa Christian living. So dapat, kahit kilala na po natin ang bawat isa, sa pamamagitan ng tamang paraan ng ating testimony, hindi natin makakalimutan yung pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hindi natin makakalimutan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya, kagaya po nila Silas at Timoteo, so sila po mismo ay ginabayan din po ng banal na Espiritu. Sila po ay ginabayan din para ipahayag ang pangalan ng Panginoong Jesucristo doon po sa mga Hudyo, doon po sa taga-Korinto. So, tingnan po natin sa Gawa chapter 18. Sa Gawa chapter 18, verse 5. Sa Gawa chapter 18, verse 5. So sabi dito, nang sina Silas at Timoteo ay dumating mula sa Macedonia, si Pablo ay naging abala sa pangangaral at pinatutuhanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. Diba? Walang ibang lumalabas sa kanilang bibig, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanila. Kung paano nila naunawaan yung kaligtasan at pinatutuhanan nila kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo at kung bakit pumarito ang Panginoong Jesucristo. Pinatutuhanan nila. Kaya sabi dito, pinatutuhanan sa mga Hudyo na ang Kristo ay si Jesus. So, paano po tayo ngayon mag-testimony? Paano tayo ngayon i-share sa mga unbelievers yung ating testimony na na-experience po natin yung kaligtasan? So, dapat magpapahayag yung dakilang salita at dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya doon po sa awit 71, awit po, 71. Awit 71, verse 16. So, sabi po dito, ako'y darating na may makapangyarihang gawa ng Panginoon Diyos. Aking pupurihin ang iyong katuwiran, ang iyo lamang. Sabi dito sa pandulo, ang iyo lamang. So, kung ano ang ginawa ng Diyos, so yun lamang po ang ipapahayag sa lahat po ng mga tao. Kaya sabi dito, aking pupurihin ang iyong katuwiran, ang iyo lamang. Wala nang iba, di ba? Kundi ang pangalan ng Diyos na nagginawa po sa atin. Chapter 89, verse 1. Chapter 89, verse 1. Chapter 89, verse 1. So, basahin po natin ng sama-sama. Aking aawitin ang iyong tapat na pag-ibig magpakailanman. O Panginoon, sa pamamagitan ng aking bibig ay ipahayag ko sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Kaya sabi dito, sa pamamagitan ng aking bibig ay ipapahayag ko sa lahat ng salinlahi ang katapatan mo. Di ba? Kaya ito, okay lang po sa simula, sa ating testimony po, na nahihiya tayo sa mga brothers and sisters. Di ba? Lalo-lalo na po sa mga bagong naligtas.
Lalo-lalo na po sa mga bagong naligtas, di ba, sila po ay mahiyain. Pero kapag sila po ay alam na po nila kung paano mag-testimony, so mapapansin natin, mas mahaba pa sila mag-testimony kaysa sa atin. Tama po ba? Mas mahaba pa sila mag-testimony kaysa sa atin. Bakit? Dahil simula nung sila ay naligtas, at bago sila magpapahayag ng kanilang testimony, naipon po lahat. Naipon po lahat yung kanilang sasabihin. Dahil nandoon po yung pag-aalab at pag-ibig sa kanilang puso. So mahalaga po na dapat po ay ma-share natin sa mga brothers and sisters ang ating buhay Kristiyano. Para ano? Para magkaroon po ng kagalakan at ma-experience din po ng bawat isa kung ano ang na-experience mo simula nang ikaw ay naligtas. Di ba lahat po tayo ay nagkakaroon po ng experience. Kahit bago tayo naligtas, di ba? Bago tayo naligtas, ay meron po tayong testimony kung ano ang buhay natin dati. Di ba? Anong buhay natin dati? And then, nung nakilala natin ang Diyos, ay ipapahayag natin at nasishare natin kung paano kumilos at binago tayo ng Diyos. Tama po? So dati ay sugarol ako, manginginom ako, pero ngayon ay dahan-dahan ang nawala. And then, habang nanatili ako sa church, bigla na lang nawala ang lahat kong bisyo. Di ba? Lumalabas sa kanyang bibig. And then, ang experience niya, kapag uminom ulit ako, parang mapait na para sa akin. Dati, matamis. Pero ngayon, parang hindi na masarap. Bakit? Dahil nandiyan ang Holy Spirit sa iyo na pinaparamdam niya na dapat kang magbago. Mahal ka ng Diyos. Pina-experience niya po ito sa iyo na hindi na masarap ang buhay dito sa mundong ito. Kundi pinapa-experience ng Diyos kung gaano kasarap ang kanyang salita. At kung gaano kasarap yung piling, na nasa piling ng Diyos. Diba? Binibigay po ito ng Diyos para po sa atin. Pinapa-experience po ito ng Diyos para po sa atin. Hindi lamang sa mga brothers and sisters ang pag-share na ito, kundi pati rin po sa mga bagong naligtas. So mahalaga din po ang pag-share po natin na matutunan natin at maunawaan natin upang maunawaan natin yung salita ng Diyos. Para ano po? Para hindi natin makakalimutan yung kanyang salita. Sa oras na ito, pilit inaagaw ng dyablo yung iyong napakinggan at iyong nabasa sa iyong puso. Kaya minsan, paglabas mo dito sa church, ay nakalimutan mo na lahat. Diba? Nakalimutan mo na lahat. Bakit pumapasok na kaagad yung gusto iparating sa iyo ng dyablo at pinapakita sa iyo lahat. Kaya kailangan sa fellowship po natin, mahalaga na nire-recall natin yung ating napakinggan at ang ating nabasa. Para ano? Para nanatili sa ating puso yung salita ng Diyos. Para hindi mabura. Dahil ito po yung ating panlaban. Ito po yung panlaban po natin sa dyablo. Kaya't lahat tayo ay saksi po ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, kailangan kayo ay aking maging saksi sa pamamagitan po ng iyong salita at narinig at nakita. Di ba meron tayong nakita? Nasaksihan po natin. Ano po yung nakita po natin sa panahon natin ngayon? Di ba sinabi ng Diyos magkakaroon ng lindol, tagutom. Naging saksi tayo sa panahon natin ngayon. Tama po ba? Yung mga salot, naging isa tayong saksi. Itong COVID-19. And then, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. Ito po ay saksi tayo ng salita ng Diyos. Kaya doon po sa Gawa, chapter 22. So, tingnan po natin, Gawa, chapter 22. Gawa po, chapter 22. Gawa chapter 22, verse 15. 22, verse 15. So, basahin po natin ng sama-sama. Sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Yes, maraming mga tao na hindi pa po nakakarinig ng salita ng Diyos. Maraming mga tao na hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa mundong ito. Kaya sabi ng Diyos,
sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Marami na tayong narinig na salita ng Diyos patungkol sa Panginoong Hesukristo. At naging saksi tayo kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Di ba? Hahatulan na ang mundong ito sa pamamagitan po ng apoy. Huhukuman niya sa pamamagitan po ng apoy. Kaya lahat ng nakakarinig at nakakita ay sabi dito, saksi tayo ng Diyos. Saksi tayo ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kahit kakaunti tayo, pero tayo po ay saksi ng Diyos para ang ating testimony at experience ay may share po natin sa kanila. Di ba? May share po natin sa kanila. Kaya sabi dito, sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. Kaya mahalaga yung pakikinig. Mahalaga yung nakikita natin at nasaksihan natin sa panahon po natin ngayon. Diba? Ibinigay ng Panginoong Jesucristo yung mga tanda kung kailan siya babalik. Nasasaksihan natin. Pero maraming mga tao, hindi nila alam kung bakit nagkakaroon ng lindol, salot, tagutom sa mundong ito. Maraming tao. Pero dahil narinig mo, dapat mo ito i-share sa kanila. Bigyan sila ng babala. Yung ating testimony ay napakahalaga sa mga unbelievers. Napakahalaga sa mga bagong naligtas. Napakahalaga po ito para po sa kanila. So, balik po tayo sa ating main verse. Awit 66. Awit po, 66. Verse 16. Awit 66, verse 16. So, muli, basahin po natin ito ng sama-sama. Kayo'y magsisiparito at inyong dinggin, kayong lahat ay natatakot sa Diyos. At ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Sa fourth session po, ay nagkaroon po tayo ng takot. Diba? Dahil nakakagawa tayo ng kasalanan sa Diyos. Sa fourth session, pinakita at pinahayag natin sa harapan ng Diyos na tayo ay isang makasalanan. Pinapahayag natin sa Diyos, ay, ganyan ako. Isa akong makasalanan. Dahil sa isang makasalanan, ang naghahantong po ay kaparusahan doon sa impyerno. Kaya sabi dito, kayo'y magsiparito at kayo'y dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos. Lahat tayo nagkaroon tayo ng takot sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Dahil iba ang paghuhukom ng Diyos sa isang taong hindi ligtas at hindi nakaunawa ng tunay na kaligtasan. Kaya nagkaroon tayo ng takot. Kaya hanggang ngayon, narito tayo para makinig ng salita po ng Diyos. Tanungin ko po kayo, nagkaroon po ba kayo ng takot sa Diyos? Yes, nagkaroon tayo ng takot sa Diyos dahil nakita natin yung ating kasalanan sa harapan po ng Diyos. Pero hanggang kailan ang takot mo? Hanggang kailan ang takot mo? Hanggang bukas? Susunod na araw? O magpakailanman? Diba? Kaya nga po sabi, hindi natin nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Kayo lang po ang nakapagsasabi kung hanggang kailan ang takot mo sa Diyos. Tayo lamang po ang nakakaalam kung kailan tayo natatakot, hanggang kailan tayo natatakot sa Diyos. Kung buong buhay tayo natatakot sa Diyos, so dapat masunod natin yung kanyang kalooban. Dapat masunod natin yung kanyang nais para po sa atin. Tama po ba? Kung natatakot tayo sa Diyos. Kaya kailangan, mahalaga yung experience po natin kung paano tayo nabubuhay na kasama po yung Diyos. Diba? Minsan kapag nagkakamali tayo, nakakaroon tayo ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Diba? Natitestimony natin yung disiplina ng Diyos. Diba? Maganda yun. Na-share natin yung ating experience kung paano tayo dinidisiplina ng Diyos. Bakit? Para maging aware yung iba doon sa kasalanan ginawa mo at kung paano ka dinisiplina po ng Diyos. Para ano? Para manatili ang takot sa kanilang puso. Kung walang experience ng disiplina ng Diyos,
kailangan po alamin mo muna kung talagang ligtas ka o hindi. O habang nananatili ka, ay knowledge lang bang ito o bumaba sa aking puso? Kailangan bumaba sa ating puso. Di ba? Dinidisiplina ng ama yung kanyang minamahal na anak. Dinidisiplina ng ama. Kaya sa pagpapahayag po ng ating kasalanan, alam po ito ng Diyos. Alam po ito ng Diyos. So alam po natin yung pananampalataya ng isang babae na 12 taon nang dinudugo. Di ba? Alam po natin yung pananampalataya. Pero nung hinawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo, ano po ang nangyari? Gumaling siya kaagad, di ba? Kaya sa ang Panginoong Jesucristo, nagulat siya, sinong humawak sa akin? May nawalang kapangyarihan sa akin. Di ba? Experience po ito. Experience po ito ng isang babae. So, tingnan natin sa Lucas, chapter 8. Sa Lucas, chapter 8. Lucas, chapter 8, verse 43 hanggang 45. Lucas, chapter 48, verse 43 hanggang 45. So, babasahin ko po. May isang babae na 12 taon nang dinudugo at di mapagaling ng sinuman. Na lumapit sa kanyang likuran, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit at kaagad na tumigil ang kanyang pagdurugo. Sinabi ni Jesus, sino ang humawak sa akin? Nang tumanggi ang lahat, sinabi ni Pedro, Guro, pinalibutan ka at sinisiksik ng napakaraming tao. Kaya alam ng Diyos, kahit maraming mga tao, alam ng Diyos kung sino po ang humawak po sa Kanya. Alam ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, sinong humawak sa akin? Kaya nagtaka si Pedro, Guro, sinisiksik ka ng napakaraming tao. Maaari maraming humawak sa iyo. Pero, nalaman ng Panginoong Jesucristo dahil sa isang pananampalataya ng isang babae. May lumabas na kapangyarihan po sa kanya. Kaya, verse 46 hanggang 47, subalit sinabi ni Jesus, may humawak sa akin sapagkat alam ko na may kapangyarihang umalis sa akin. At nang makita ng babae na siya'y hindi natatago, nangangatal siya'y lumapit at nagpatira pa sa harapan niya, kanyang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit niya hinawakan si Jesus at kung paano siya ay kaagad na gumaling. Kaya sabi dito, nangangatal siya ay lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. And then, kanyang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit niya hinawakan si Jesus at kung paano siya ay kaagad gumaling. Di ba? Testimony niya. 12 taon na akong dinudugo. Walang nagpapagaling sa akin. Ngunit, hinawakan ko lamang ang laylayan ng damit ng Panginoong Jesucristo, kaagad akong gumaling. Di ba testimony niya po ito sa lahat ng mga tao? Kaya sabi dito, kanyang sinabi sa harapan ng mga tao kung bakit niya hinawakan si Jesus. Di ba? Kung bakit niya hinawakan si Jesus, kung paano siya kaagad na gumaling. Ito yung kanyang experience kung paano siya pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Tayo rin po, may experience din po tayo kung paano po tayo gumaling sa ating mga kasalanan. Kung paano po tayo gumaling sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang ginawa para po sa atin. Nagdanak ang kanyang mahalagang dugo. Lahat ng kanyang dugo ay nagdanak para po sa ating mga kasalanan. Halos tubig na po ang lumabas sa kanyang katawan. Kaya siya ay namatay. Para po ito sa atin. Kaya ito, yung testimony ng isang babae ay maganda. Maganda po yung kanyang testimony. Kaya sabi dito, verse 48, at sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Kaya pinagaling tayo ng payapa ng Diyos. Pinagaling tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya. Ano yung ating pananampalataya?
Sinasampalatayanan natin na ang lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Yun ang sinasampalatayanan natin na wala na tayong kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya dapat ito ay ipahayag sa lahat ng mga tao na ang kanilang mga kasalanan ay tinubos na rin ng Panginoong Hesukristo. Dapat ito ay ipahayag din po sa lahat ng mga tao. Kaya tayo ay naparito para ipapahayag din natin kagaya po itong babae. Kung paano po siya pinagaling ng Diyos. Kaya sa fellowship po natin, ipinapahayag natin sa mga brothers and sisters kung paano kumilos ang Diyos para po sa atin. And then, minsan, sa ating mga kasalanan, sa harapan ng Diyos ay pinapahayag din po natin ito sa bawat isa, sa mga brothers and sisters. Pero kahit hindi details, di ba? Yung ating kasalanan sa harapan ng Diyos, nagkasala ako, uminom ako nung nakaraan, tapos dinisiplina ako ng Diyos, nagkasakit ako. Di ba? Sumakit yung ulo ko. So baka hangover lang yan. Ano po? Baka hangover lang yan. Kasi uminom ka kahapon, ngayong araw sumakit. Di ba? So, yung Diyos po ay gumagawa ng disiplina. Hindi natin alam kung paano disiplina ang ginagawa po ng Diyos. Pero, kagaya nito, sa ating kasalanan, ay pinapahayag natin sa ating mga kapatid, sa mga brothers and sisters. Bakit? Dahil doon po sa Matthew chapter 18 verse 20, sinabi kanina, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Yung Diyos po ay handang makinig sa ating pagpapahayag ng kasalanan sa kanyang harapan. Kaya Santiago chapter 5, Santiago po chapter 5, Santiago chapter 5, verse 16 po. Santiago chapter 5, verse 16. So, basahin po natin ng sama-sama. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Yes. Kaya nga po minsan sa testimony po natin, sinasabi natin, isama niyo ako sa inyong panalangin na sana ay maging maayos yung aking Christian living. Ay maging maayos po yung aking pamumuhay Kristiyano. At sana hindi na ako muli makakagawa ng kasalanan sa harapan po ng Diyos. Kaya sabi dito, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan. Kasi yung Diyos ay nasa atin. Tayo po ang templo po ng Diyos. Kaya nakikinig po siya. Kaya sabi dito, ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng tao matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kaya nga po, yung prayer request ng isang Kristiyano, totally mabisa at makapangyarihan. Totally mabisa at makapangyarihan. Ang prayer po ng isang Kristiyano. May experience po ba kayo sa inyong prayer na ginawa ng Diyos sa inyong prayer, sinagot ng Diyos ang lahat ng ito? Yes. Maaari sa iba, medyo mabagal, pero tiis-tiis lang ng kaunti. May panahon para sa inyong panalangin. Kaya nga minsan, sa prayer natin ay parang matagal sagutin ng Diyos. Pero tanungin mo yung sarili mo, kung talaga bang ginagawa ko at sinusunod ko yung salita ng Diyos? O nabubuhay ba ako na naaayon sa Diyos o hindi? So dapat ay tanungin din natin yung ating sarili. Hindi lamang po tayo, laging tanong po tayo ng tanong po sa Diyos. Bakit matagal yung prayer ko? Matagal ko na itong hinihingi. Tama po? So dapat po, tanungin din po natin yung ating sarili. Hindi po natin dapat laging tanungin yung Diyos kung bakit matagal. Dahil baka may problema po sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya mahalaga sa atin na pinapahayag po natin yung kasalanan para maging isang halimbawa po ito sa bawat isa po sa atin at maging aware po na huwag gagawin ng paulit-ulit ang kasalanang ito. Di ba? Kaya ang Panginoong Jesucristo po ay siya po mismo ay naging isang halimbawa po sa atin lahat. So alam po natin yung kwento niya nung hinugasan niya po yung mga paa ng kanyang mga alagad.
Kaya tingnan po natin sa Juan, chapter 13. Sa Juan po, chapter 13. Juan chapter 13, verse 13 hanggang 14. Juan chapter 13, verse 13 hanggang 14. So, babasahin ko, sundan niyo lamang. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Kaya hindi pa natin na-experience na hugasan po natin yung paa ng bawat isa. Di ba? So, sana ay mangyari na ma-experience natin kung paano natin hugasan ng paa ng bawat isa. Gusto niyo po ba? Parang ayaw niyo. Ha? Gusto niyo po ba ma-experience? Ang Panginoong Jesucristo ay kung paano niya tinuro yung paglilingkod sa bawat isa po sa atin. Kung paano natin paglingkuran ang bawat isa po sa atin. Sa pamamagitan po ng paghuhugas ng paa. Ganito ang gawin ninyo. Kung tinatawag ninyo akong Panginoon at Guro, naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng paa ng bawat isa. Di ba? Kaya dapat ay may experience po natin na maglingkod po sa kapatiran. Bawat isa po sa atin dapat nating paglingkuran. Dapat natin alagaan. Kahit matagal na, bago man yan, so dapat ba rin po nating alagaan ang bawat isa. Ang Panginoong Jesucristo, nakita natin na binaba niya yung kanyang sarili para maglingkod sa lahat ng mga tao. Kaya, unang Juan, chapter 1, verse 9, Unang Juan chapter 1, verse 9. So, basahin po natin. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya kung pinapahayag natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan, sabi dito, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa lahat ng kalikuan. Kaya kailangan i-share yung ating kasalanan, dapat ipahayag sa Diyos yung ating nagawang kasalanan dahil lahat tayo ay pinabanal po ng Diyos. Kaya dito sa pamamagitan niya, ay lilinisin tayo, tutuwirin tayo ng Diyos para hindi na po natin magawa ng paulit-ulit yung kasalanan na nasa ating katawan. Na paulit-ulit pa po natin ginagawa. Mahal tayo ng Diyos. Kaya kung nakakatanggap po tayo ng disiplina, tanggapin natin. Dahil gumawa po tayo ng kasalanan po sa Kanyang harapan. Dahil sa pamamagitan ng disiplina, lumalapit tayo sa Diyos. Lumalapit tayo sa Diyos at humihingi lalo sa Kanya ng gabay at alisin sa atin ang lahat ng kalikuan ng ating buhay Kristiyano. Kaya sa awit 32 po, awit 32, verse 5, awit 32, verse 5, so, basahin po natin. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan. Sabi dito, kinikilala ko ang aking kasalanan sa iyo. Yes, alam natin kung ano yung kasalanan na gawa natin sa Diyos. Kaya sabi, at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan, aking sinabi, ipahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon. Yes, yung Diyos po ay handang makinig sa Kanyang mahal na anak. Alam po ito ng Diyos. Kahit hindi pa po natin ito ipahayag sa Kanya, at natatakot tayong ilapit sa Kanya yung nagawa nating kasalanan, alam po ito ng Diyos. Pero, didisiplinahin ka ng Diyos para ano? Para ipahayag mo sa Kanya yung nagawa mong pagkakamali sa Kanyang harapan.
Kaya wala tayong maitatago sa Diyos. Kailangan maging mabuti tayo sa Kanya. Maging maayos yung ating pakikitungo po sa Diyos. Kaya sabi dito, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo. Diba? Alam natin yung kasalanan na nagagawa natin sa Diyos. Hindi ko ikinubli ang aking kasamaan, aking sinabi, ipahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong pinatawad ang bigat ng aking kasalanan. So, dahil sa pamamagitan ng salita ng Diyos, alam natin kung paano gigisingin ang isa't isa. Kailangan gisingin natin ang isa't isa. Alam kung paano dapat natin gisingin ang isa't isa. Di ba? Alam natin na mali na ang ginagawa ng isang kapatiran. Dahil sa pag-ibig natin, dapat siya ay winawarningan. Mali na yung ginagawa mo. Hindi na maganda yan sa harapan ng Diyos. Dapat, yung pag-ibig ng isang Kristiyano, yun ang gumigising sa kanya. Kung bakit paulit-ulit nakakagawa siya ng kasalanan. Gigisingin siya sa pamamagitan po ng pag-ibig. So, sa Hebreo chapter 10, verse 24, Hebreo chapter 10. Hebreo chapter 10, verse 24. So, babasahin ko po. At ating isalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Sa mabubuting gawa. Ang isa't isa, gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig. Yes, sa pamamagitan po ng testimony niya, ipaparamdam natin yung ating pag-ibig po para sa Kanya. Sa pamamagitan po ng pakikinig ng Kanyang testimony. Sa pamamagitan po ng Kanyang, sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang testimony. Para ano? Para isama po natin ito sa panalangin. Isasama po natin sa panalangin. Kaya mahalaga po na ang isang Kristiyano ay nagtutulungan sa pamamagitan po ng pag-ibig. So huwag tayong maging makasarili sa ating Kristiyanong pamumuhay. Okay lang yan. Nandiyan naman yung Diyos na magdidisiplina po sa Kanya. Huwag. Kundi dapat iparamdam natin yung pag-ibig natin sa Kanya. At kung paano din pinaramdam sa atin ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Dapat ganun din sa Kanya. Yung may mga brothers and sisters tayo na humaharap sa iba't ibang uri ng mga pagsubok sa kanilang buhay, pananampalataya, ay dapat ay kamustahin po natin sila sa pamamagitan po ng mensahe. Kakamustahin po natin sila. Doon po mismo, pinaparamdam po natin yung ating pag-ibig po sa kanila. Kaya kailangan, mahalaga sa atin na minsan sinasabi sa atin na dapat mas mahalin natin yung kapwa natin kaysa sa ating sarili. Di ba? Mas mahalin natin yung kapwa natin kaysa sa ating sarili. So, last po, Philippos chapter 2. Philippos chapter 2, verse 4. Philippos chapter 2, verse 4. So, basahin po natin ng sama-sama. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Yes, alam natin na ang bawat isa na naririto ay nakaka-experience ng pag-ibig ng Diyos at nakaka-experience kung paano na naging matibay po yung kanyang pananampalataya. Ang experience niya, hindi na siya tumitingin sa mga ginagawa ng mga brothers and sisters, kundi tumitingin siya kung ano ang ginawa ng Diyos para po sa kanya. Kaya dapat, sabi dito, huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ang Panginoong Kristo po ba, tiningnan niya yung kanyang sarili o yung kapakanan ng iba? Ha? Sarili po ba niya o kapakanan ng iba? Yes, kapakanan ng iba. Kahit mamatay siya sa krus at magdanak ang kanyang dugo, wala siyang pakialam sa kanyang sarili.
para sa lahat. Para sa kapakanan ng lahat. Kaya nakatanggap po tayo ng pag-ibig. Kaya ito, na-share ko po patungkol po sa testimony kung paano tayo mag-share ng ating testimony. So, isasumary ko po. So, yung experience natin sa kaligtasan. Yung na-experience po natin sa kaligtasan. At kung paano natin natanggap ang biyaya po ng Diyos. At pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Dapat ay matutunan po natin yung proper ng pagtestimony sa bawat isa. Kasi mahalaga po yun na huwag natin alisin sa ating bibig yung ginawa ng Diyos sa atin. Di ba? Yung ginawa ng Diyos sa atin. Dapat ay huwag maalis sa ating bibig dahil yun po ay mahalaga sa testimony ng bawat isa. Kaya sana ay natutunan po ninyo kung paano po yung proper na pagtestimony pagdating po ng fellowship, cell group fellowship, young adult fellowship, father's fellowship, mother's fellowship. So dapat ay wag maalis po yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay? So hanggang dito lamang, lahat po tayo yumuko at manalangin. Dakilang amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Ama sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob po sa amin. Salamat po Panginoon sa oras na ito na natutunan po namin kung paano po magkaroon ng tamang testimony at magpapahayag sa iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo po kami Panginoon sa mga kahirapan ng aming Kristiyanong pamumuhay upang huwag po kami maligaw sa sanlibutan ito. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga naimbitahan sa darating po na summer retreat. Naway po, Panginoon, buksan niyo po ang kanilang mga puso upang maunawaan po nila ang tunay na kaligtasan na nagmumula po sa iyo. At malaman din po nila, Panginoon, kung paano ka po nagsakripisyo para po sa kanilang mga kasalanan at kung paano nagdanak ang iyong mahalagang dugo para sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami, Ama, sa pagpapahayag ng iyong dakilang kaluwalhatian sa lahat po ng mga naimbitahan po namin sa darating na summer retreat. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan ng aming pangangatawan upang magampanan po namin ang tungkulin namin sa darating po na sa darating na malaking gawain sa summer retreat. Sa iyo lamang po kami lubos nagtitiwala at umasa sa pangalan ng iyong anak na si Hesukristo na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.